una sa lahat. Palakad-lakad sa kalsada sa Maynila ang isang lalaking naka-helmet. Pagtapat niya sa isang SUV, binasag niya ang bintana nito at ninakaw ang ilang mamahaling gamit. Ang iba pang detalye sa nakawang yan, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kontra online sugal, mga e-wallet platform, pinagbawalan na ng Bangko Sentral na maglagay ng links at icons papunta sa mga online gambling site. May pruweba, Mayor Magalong may hawak daw na ebidensya laban sa mga congressman na nangurakot sa flood control projects. Pwede basta di corrupt, confidential funds ng Pangulo sa 2026 national budget, dinipensahan ng palasyo. Gumulong na ang pagdinig ng Senado kaugnay sa online sugal. Isa sa mga sentro ng pagdinig ang utos ng BSP na ipagbawal na ang online gambling link sa mga e-wallet platform. Live mula sa Makati, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kailan at paano ipatutupad ang utos ng Bangko Sentral sa mga e-wallet? Jiggy, sa darating na linggo o Sunday, dapat wala na raw makikitang icons at links na magdidirect papuntang online gambling sa mga e-wallets. So yan ay para hindi na raw ma-access through e-wallets yung online gambling. Kasunod yan ng naging direktiba o kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na within 48 hours, dapat i-take down ng e-wallet companies yung mga links at icons sa kanilang app para hindi na makataya at ma-access pa ng mga tao. Pero alam mo, Jiggy, hindi pa rin masaya yung ilang mga senador sa inihaing solusyon ng BSP sa Senate hearing kanina. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang senador. Ba't kinakalampan ng 48 hours? Sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos na wala na yung apps na yan. Ba't kinakailangan palugit para marami pang pwedeng tumaya? Para meron pang mga kukuha ng porsyentos. We heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable. At Mean, ibig bang sabihin kung wala ng link sa mga e-wallets ay makakataya o hindi na makakataya yung mga sugarol? Okay, linawin ko, Jiggy, yung mangyayari starting this Sunday, what is expected ay hindi ka makakataya sa online sugal kung papasok ka sa e-wallet kasi matatanggal na supposedly yung icons and links that will direct people to online gambling. Pero kung papasok mismo yung isang tao sa mismong site o website ng online gambling, pwede pa rin siyang tumaya using e-wallets and online banking dahil nakalink pa rin sila doon. Pero alam mo, Jiggy, sinabi na ng mga e-wallet companies gaya ng Paymaya at GCash na tatalima at susunod sila dito sa direktiba ng BSP at i-update daw nila agad ang kanilang mga app. Jiggy. At Mean, 48 hours ang deadlines ng BSP sa mga e-wallet. Bakit daw ganun? Kailangan daw kasi ng sapat na oras, Jiggy, paliwanag ng BSP, hindi lamang ng mga e-wallet companies to take down, tanggalin yung mga icons and links, kundi mismo ng mga customer para i-withdraw yung pera nila dun sa gambling account na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ng BSP, Jiggy. That we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account. Within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Huwag mo ninyo biro-biroin ang komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis. Pero alam mo, Jiggy, sa kalagitnaan ng hearing ay umalma nga si Senator Rodante Marcoleta dahil sabi niya, bakit yung mga e-wallets at BSP ang parang sinisita at sinisisi natin? Ang klaro daw na nagkulang sa regulasyon ay ang PAGCOR.
Balikan natin ito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Marcoleta at Senator Erwin Tulfo. Ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made the suggestion this morning, but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. But they are the conduit. I was the one who suggested. Hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yung... Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. But let us not naman fry people. Let me At may anong sagot ng PAGCOR sa punto ng mga senador? Sa Senate hearing kanina, Jiggy, sinubukan ng PAGCOR na kumbinsihin yung mga senador na baka pwede hindi raw total ban yung ipatupad, kundi mas pahigpit na lang na regulasyon para sa mga online gambling sites. Malaki daw kasi yung naitutulong ng buwis na nakukolekta nila mula din sa mga legal at licensed online gambling sites para ponduhan yung ilang programa ng gobyerno. At ang problema daw talaga, Jiggy, nanggagaling doon sa 60%. Sa kabuuan kasi, 100%, 60% dyan, illegal daw yung mga online gambling sites. Pero kung sa legal at licensed sites lang daw sana, may sapat naman silang regulasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ng PAGCOR. Marami itong naibibigay na trabaho sa mga Pilipino. Online gaming ay nare-regulate at isang valuable source of income for nation building. Sa aming opinyon, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. At may ano ang sagot ng mga senador sa panawagang ito ng PAGCOR? Alam mo, Jiggy, kung yung ilang senador lang ang masusunod, wala raw silang pakialam dyan sa kita na nakukuha ng gobyerno mula nga daw dyan sa buwis ng online gambling sites. Dahil para sa kanila, dapat ipatupad pa rin yung total ban daw talaga dyan sa online sugal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Wala kang pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. Kung gusto po namin, maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo PAGCOR. Okay? Pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Sa mga susunod na pagdinig, Jiggy, ang ipapatawag naman daw ay yung pamunuan ng mga e-wallet companies para magpaliwanag kaugnay sa issue ng online sugal. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Makati. Nagpresenta si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangunahan ang investigasyon sa mga maanumalya umanong flood control project. May hawak daw siya ng mga ebidensya laban sa mga kurakot na congressman. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ilalahad ba ni Mayor Magalong ang mga hawak niyang ebidensya? Gigi, willing naman makipag-cooperate si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pero meron siyang ilang kondisyon. Base dun sa panayam sa kanya sa Failon, DJ Chacha sa True FM, malinaw na sinabi ni Mayor Magalong na ang gusto niya, siya ang mamili kung sinong mag-iimbestiga at kung ano-anong mga lugar ang dapat unahin sa investigasyon. Ito ay para matiyak daw na merong kredibilidad ang magiging proseso. Pakinggan natin ang sinabi ni Mayor Magalong. Marami na rin nakikipag-ugnayan sa akin para magbigay ng information. Meron na rin silang gustong ipadalang mga dokumento. Meron na rin mga nakukuhang mga dokumento na mga digital copies na talagang very descriptive yung pagkapadala nila sa akin. Meron mga binanggit na mga figures. So, all of these are actually leads lang. We consider them as leads. Hindi pa ito ebidensya. Opo. Kailangan pa talaga kailangan pa ng evaluation. Pero ako na nagsasabi na very credible. At Maricel, anong reaksyon dito ng Malacanang? Jiggy, patungkol doon sa suhestyon ni Mayor Magalong na kailangan magkaroon ng lead investigator dito sa mga sinasabing anomalya
na ginagawa dito sa flood control projects, tinanggihan yan ng Malacanang. Ang paliwanag kasi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ilatag na ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano yung magiging mekanismo sa gagawing investigasyon. At malinaw na sinabi nga ni Yuse Castro na ang mangunguna o magiging oversight committee nito ay ang DepDev o yung dating NEDA. Magiging bahagi rin ng committee ito yung mga regional directors ng DBM, ng DILG at ng OPPMS. Oras na makonsolidate nila lahat ng mga report tungkol nga dito sa sinasabing anomalya sa flood control projects at saka nila isusumite sa Office of the President para makita ng Pangulong Marcos kung ano-ano ang naging resulta sa pagsisiyasat na ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. At Maricel, anong posibleng kahantungan ng 67 kongresistang dinawit ni Magalong at Senator Lacson sa manoy anomalya sa flood control projects? Alam mo, Gigi, ang hamon dyan ni Undersecretary Claire Castro, dalhin lahat ng datos at impormasyon na nakalap ni Mayor Magalong diretso kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung identified itong 67 congressman, di pangalanan niya kay Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino nga ba ang mga ito. Matatandaan kasi natin na doon sa panayam natin kay Mayor Magalong, the other day lamang, sinabi niya na yung ilan dito sa mga 67 congressmen dito ay hindi na miyembro ng Kamara ngayon. Pero meron pa rin naiiwan sa Kamara. So ang hamon dyan ni Yuse Castro, idiretso mo sa Office of the President nang sa gayon ay masimula na ang pagsisiyasat. Hindi naman kasi pwedeng witch hunting yung gagawin at basta-basta na lang magturo kung sino yung mga taong guilty, paano daw kung inosente pala yung maturo, mahirap naman daw yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Walang timeline. Ang sabi po, agad-agad. Mabilisan ang pag-iimbestiga rito. Lahat na makakalap nyong dokumento, lahat na makakalap ninyong mga facts, data, ibigay na agad sa Pangulo. Katulad ng sinasabi nga ni Mayor Magalong, ibigay nyo na yung pangalan ng 67 congressmen. Para kung kinakailangan makasuhan, kasuhan na po. Gigi, update naman doon sa sumbong sa pangulo.ph. Kung matatandaan natin, ito yung website na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos nung Lunes nang sa gayon ay maging bukas din sa publiko yung pagsusumbong tungkol sa sinasabing palpak o maanomalyang flood control projects. Simula daw ng Lunes, sabi ni Yuse Castro, ay umaabot na sa mahigit 1,000 yung nagre-report dito sa website na to at tuloy-tuloy din yung kanilang pagtanggap ng mga impormasyon. Paalala naman ni Yuse Castro, yung 15 kontraktor na pinangalanan ni PBBM nung Lunes na sinasabing mga nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng proyekto, hindi pa ito maituturing na guilty. Pero kapag nakita, nasabit sila sa kapalpakan o anomalya, mahirap naman daw yung pagkatiwalaan. Pero dahil nga wala pang desisyon, kahit daw sangkot o hindi, ang importante tiyakin na tuto pa rin nila kung ano man yung nakasaad sa kanilang kontrata, especially kung meron pa silang ongoing na project sa gobyerno. Gigi? Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, China naglabas ng video ng umano'y delikadong pagmamaniobra ng barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at binata sugatan sa pamamaril ng pulis. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Binalik ng China sa Pilipinas ang sisi sa banggaan ng dalawa nilang barko sa Baho de Masinloc. Naglabas pa ito ng video para umano patunayan ito. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, una sa lahat, ano ba itong nilabas sa video ng China?
Jiggy, naglabas ang state media ng China ng video na Pilipinas daw ang delikadong nagmaniobra sa Baho de Masinloc kaya nagsalpukan ang dalawang Chinese vessels noong August 11. Kaya giit ng Chinese maritime expert, dapat pagbayarin ang Pilipinas dahil sa dinulot na pinsala nito. Ito, Jiggy, sabay-sabay nating panoorin ang 26-second video expose na inilabas ng Global Times. Bakikita dyan ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Patunay daw dyan ang ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng China Coast Guard vessel sa kabilayan ng paulit-ulit na babala sa BRP Suluan na pumasok sa Baho de Masinloc nang walang pahintulot mula sa Beijing. Kuha ang video, Jiggy, bago nga yung tinatawag natin or tila ba nakakahiyang salpukan ng Chinese Navy at China Coast Guard vessel habang hinahabol itong BRP Suluan. Dahil dyan dapat pagbayarin ng danyos ang Pilipinas sa mga nasirang barko ng Chinese Navy at Coast Guard. Ayon kay Yang Xiao, ito isang eksperto sa maritime issues mula sa security think tank na China Institutes of Contemporary International Relations, may pananagutan ang Pilipinas sa mga nasabing o sa mga nasirang Chinese vessels. Pilipinas naman daw kasi ang nagsimula ng gulo kaya may karapatan raw ang China na singilin ang Pilipinas. Jiggy. At Gio, may tugon na ba ang Philippine Coast Guard sa video na nilabas ng Chinese state media? Jiggy, wala pang pahayag dyan ang Philippine Coast Guard at hanggang sa ngayon sinusubukan pa nga natin kunan sila ng reaksyon. Pero nakapanayam ko rin kanina si Jay Batumbakal, isa siyang maritime affairs expert tungkol nga dito sa sinasabi ng China. Ayon sa kanya, bayaran daw muna ng China ang Pilipinas sa mga nasirang barko naman ito ng Chinese Navy at maging ng China Coast Guard. Hinimok din ni Batumbakal ang China na ilabas ang buong video ng insidente. Pakinggan natin ang sinabi ni Batumbakal. They owe us for a couple of Navy ships, Navy vessels. Yung RIB, di ba? Tapos, all the damage to all our ships from their motor cannons. So they owe us also. Kung sakaling ipipilit niya yan, they'll have to go to court and then they'll have to prove who actually has sovereignty over Scarborough. Di hamak na mas marami tayong ebidensya kaysa sa kanila. Yan ang ulat ni Gio Robles. Pabor ang ilang kongresista na imbisigan ng umano'y anomalya sa flood control projects pero dapat daw isang third-party investigation ang isagawa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit third-party investigation ang gusto ng mga kongresista? Sa ilang House leaders, mas mainam kung third party o independent body yung mag-iimbestiga nga sa mga manumalyang flood control projects dahil may mga alegasyon na may mga kongresista na kontratista rin. Kasama nga doon sa pabor ay sa hiwalay na investigasyon na nga ay si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Congressman Sandro, wala namang mali kung third party po yung mag-iimbestiga nga sa flood control projects. Ang importante naman daw talaga ay yung may transparency at accountability. Ito namang si House Deputy Speaker J.J. Suarez, sinabi niya may personal knowledge daw po siya nitong sino-sino ba itong mga kongresista na kontratista rin. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Pag Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-imbestiga. I think I do have a list of my own. Care to share your list, sir? Again? Yung list mo, sir. List mo ng names of kontratistang mga kongresista. Ay, di sa tamang panahon. Why would the body investigate itself? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Palasyo pumalag sa pagkwestiyon sa confidential funds ng Pangulo sa 2026 budget. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Dumipensa Malacanang sa mga tumutuligsa sa confidential funds ng Office of the President sa 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Buwelta ito ni Castro sa payag
ni dating DBM Undersecretary Shelo Magno na walang moral ascendancy si PBBM kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghingi ng confidential funds. Aabot sa 4.5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa panukalang 2026 national budget. Git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito, di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates para sa Youth Leadership Summit. Pero ito po ay inamin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat,